Dahil Friday na naman, matinding perwisyo ulit ang idinulot ng mabigat na traffic, lalo pa ngayong marami ang umuwi sa probinsya para sa long weekend. At live mula sa Araneta Center Bus Terminal, may report si Marie Zumali. Marie? Rafi, buong maghapon puno ng mga pasahero ang mga bus terminal para makauwi na sa kanilang mga probinsya at humabol ngayong long weekend. Ang problema, may ilang mga terminal na nagkakaubusan na ng bus. Dahil nataong 5 araw ang bakasyon ngayong long weekend, dagsang mga pasahero sa mga bus terminal ngayong Biyernes. Nais daw nilang sulitin ang mahabang bakasyon at mas matagal makapiling ang mga mahal sa buhay sa probinsya hanggang bagong taon. Dito po kami nagpasko, bali pauwi na po kami, doon po kami mag-New Year sa probinsya. Nabul po namin mag-uwi ngayon dahil punuan po kasi siksikan para makapagbakasyon po ng mahaba. Buong pamilya na rin ni Carlos Estacion ang kasamang babiyahe papuntang Labo, Camarines Norte ngayon. Bukas, mas marami pa yung pasahero. Mas madodobli pa ngayon kaysa bukas. Mas maraming pasahero pang darating. Mas maaga kami makarating doon sa amin, sa Bicol, para mahaba namin makasama yung mga pamilya namin. Ang problema sa bus terminal na ito, daan-daang pasahero na ang natenga dahil nagkakaubusan na ng bus. Pahirapan talaga dahil kita nyo naman mga pasahero, naghihintay kami lahat dito, walang bus. Masyadong delay ba? Nainip na dahil hindi po ang pupunta na talaga namin eh. May emergency po kami dahil may patay po ang pupunta namin eh. Hindi namin alam kung dapat abutin pa namin yun eh. Dahil biyaheng Bicol at Quezon ang mga bus sa terminal na ito, talaga natatagalan daw ang balik ng mga bus. Hindi rin daw nila ito minamadali, lalo pat ayaw nilang matulad sa kinahinatnan ng mga naaksidenteng bus kamakailan. Nasa 300 bus na rin daw ang bumabiyahe matapos magdagdag pa ng 10. Nagkasabay-sabay na po, long weekend, ganun nga po. Bagamat ganun pa rin po ang pangyayari, ayan po naman ay katulad po na sinabi ko, napapansin po natin marami pong pasaheros, ayan naman po ay makakasakay po. Dangan lamang po, tumingi po kami ng kaunti pong despensa sa kanila pong paghihintay. Sana po ay maintindihan po nila. Pero masisigurado po ng aming pong pamunuan na makakabiyahe po sila ng maayos. Pero hindi lang sa mga terminal ng bus na iipon ng mga pasahero. Maging sa mga highway, may nakaabang na rin mga pasahero. Bahagya namang bumibigat ang daloy ng mga sasakyan sa mga lugar na hile-hilera ang terminal ng bus. Sunod-sunod kasi ang labas ng mga bus na nakakaupo pa ng hanggang 3rd lane. Sa kabuuan, ayon sa MMDA, manageable naman daw ang daloy ng trapiko kahit marami pa nagsisiuwian. Hindi kasing bigat ng last weekend, last Friday. Marami na nakauwi. Tsaka marami na nagbakasyon, marami na nag-leave. So maluwag tayo ngayon. Kapansin-pansin namang mabagal na ang usad ng mga sasakyan bandang alas 7 ng gabi sa EDSA northbound. Dito raw kasi matatagpuan ang mga mall na dinaragsa rin ng mga tao para makapamasyal, mag-shopping at manood ng sine. Problemado rin sa southbound ng Balintawak area sa tapat ng Cloverleaf Market kung saan naroon ang bagsakan ng prutas. May nag-triple parking. So nata-traffic, nagko-congestion pa southbound galing ng NLEX. Meron tayong pinadalang mga tow trucks doon para makatulong sa kaayusan. So hopefully maayos yan. Ilan yun? 7 yung dinala ngayon. Nag-abiso naman si Chairman Tolentino na maaaring bumigat din ang daloy ng trapiko sa southbound lane ng C5 Libis simula bukas. Bagamat may moratorium ng road reblocking hanggang January 6, nakiusap daw ang DPWH na ipagawa ang 20-meter area na ito ng C5 Libis dahil marami na ang naaaksidenteng motorsiklo dahil lubog na ang lupa. Rafi, sa puntong ito, ipakita lang natin yung aerial shot ng traffic situation sa EDSA Kamuning area. Kuha po yan bago mag alas 9 ngayong gabi. Makikita nyo po, yung sa kaliwang bahagi ninyo, yan yung northbound at makikita natin na maluwag ang daloy ng mga sasakyan. Green and go, walang problema sa ating mga motorista. Pero itong sa kanang bahagi, yan po yung papuntang southbound. Nako, talagang usad pagong na po yung mga sasakyan dyan, pila-pila na yung mga sasakyan. Pero yung pagbibigat na yan, dyan sa may Kamuning flyover hanggang sa may Cubao na po yan. Makikita naman natin yung mga ilaw sa mga gimikan po yan sa Timog area dahil syempre Friday night, nag-unwind na, nagpapahinga na ang mga tao. Dito naman sa kinaroroonan ko sa Araneta Center Bus Terminal, makikita po natin na talagang marami-rami pa rin yung mga pasahero na naghihintay ng kanilang mga
bus na masasakyan. Ang ilan sa mga nakausap natin, 10 a.m. pa, Rafi, yung scheduled trip. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin dumarating yung kanilang mga bus na maaaring masakyan. Pero mas kaunti na yan kumpara kaninang hapon kung saan talagang hindi ka na halos makaraan dito sa area na to na kinaroroonan ko dito sa Araneta Bus Terminal dahil sobrang siksikan na yung mga tao. At dahil na rin sa dami ng tao na yan, wala na rin makuha mga ticket. January 1 na raw and beyond yung next available trip. Rafi? Okay, Maris, nabanggit mo kanina yung mga nagsasakay ng mga pasahero dun sa may kalsada mismo. Hindi ba pinagbabawal yan? Kaya nga may mga bus stations para maiwasan yung mga pagsakay ng mga pasahero sa mismong kalsada? Oo, Rafi. Actually, pinagbabawal nga yan. Kaya nga may mga terminal na ng bus, doon na dapat sumakay ang mga tao. Kaya lang, alam mo, napansin natin kanina, wala halos mga nagbabantay, wala na ring mga naninita sa kanila. Kaya nakakalusot na rin ang ilang mga pasahero na ito na hindi na dumidiretso doon sa mga terminal ng bus. At ito namang mga bus na ito ay talagang tumitigil kahit na hindi doon sa mga loading and unloading areas. Kaya naman, isa rin to sa nakakapagpabigat ng daloy ng trapiko doon sa may bandang bahagi na yun ng EDSA. Rafi? At Maris, ulitin lang natin, nabanggit mo, wala nang mga ticket before January 1. So mga gustong umuwi ng probinsya bago doon gustong magbagong taon, wala na talaga makukuha sa mga bus stations? Rafi, dito yan ang sitwasyon sa Araneta Center Bus Terminal dahil ang sinasabi ng pamunuan ng Araneta Bus Terminal, isang linggo pagkatapos nung mangyari yung bagyong Yolanda, nung hagupitin nito yung Central Visayas, marami ang mga nagpa-reserve na at marami na rin yung kumuha ng mga tickets kaya halos naubos na yan at yung next available schedule na pwede nilang makuha mga ticket dito ay January 1 na. Pero, syempre sa mga ibang mga bus terminal, hindi naman ganyan ang sitwasyon. So, pwede pa rin naman silang pumunta na lang siguro sa ibang bus terminal at doon makakuha ng mga tickets. Pero, pwede rin sigurong mangyari na makakuha rito kung halimbawa matugunan na kaagad yung kakulangan ng mga bus dito sa area na ito dahil ang sabi nga ng LTFRB ay nagpalabas sila ng special permit sa 588 na units mula December 18 hanggang January 6. Rafi? Okay, maraming salamat, Maris Sumali.